Good day, everyone. So, in this video, we're going to discuss the application of definite integral, which is the area under the curve. This is one of the applications of definite integral. Okay, and since we have area under the curve, it's actually defined as the process of determining the area of region bounded by various functions in plotted in Cartesian plane o yung tinatawag nating rectangular coordinates. Yung concept or yung solution for area under the curve is directly connected sa concept ng definite integral. And kapag ganito nga, yung ating graph, okay, we get the formula for that, which is exactly the formula for the definite integral. So, which is yung f of a minus, f of b minus f of a. We have discussed this already naman in the previous topic, no? But to understand kung bakit nga ba connected si definite integral sa area under the curve, we need to discuss or analyze the concept of how you find in an area of an irregular shape using integration. Now, kung basic shapes kasi yan ay circle, square, kung ano pa man. Napakadali lang naman yung pagkuha ng area nun ano, kasi meron na tayong derived formula for that and it is already established that we just plug in the values, we get the area. But in this case, class, the areas that we're going to solve are regular shapes, regularly shaped, no? Meaning wala siyang specific na shape, regular shape na sinusunod. Just like yung binanggit ko nga kanina, square, circle, rectangle, and so on. Okay? And to solve for a regular shape area, we need one of the methods actually used is the method of strips. Okay? Ano ba yung method of strips? So from the name itself, meron tayong tinatawag na strip, which is a very thin rectangles. Yan. So in this case, ang ating strip ay ito. And the concept is that if you divide the given area, in this case, ang area natin is itong shaded by light blue. If this area is divided into very small and thin strips, and you add the area of those thin strips, you will get the total area. Okay, so since this is a rectangle, so let's say we have this rectangle. This is one strip only. We have a length that is y and the thickness that is dx or the differential thickness if we call it. Okay, now area ng isang strip class. Diba, area ng rectangle, that's just length times width. So in this case, ang length natin is y, width natin ay dx. So you get the area of one strip, which is y dx. Now, if you want to get the total area of the whole shape, you actually need to sum the little strips from a given boundary. Therefore, we will get this formula, okay, which is A to B. Now, take note class, ang y natin dito is varying. No, kasi nga hindi naman constant yan. It varies depending dun sa tinamaan yung point at tinamaan ng strip na yon. And it varies dependent on the equation of this particular functions. Okay? Now, the concept to get y, what you need to do is just subtract the upper to this g na lang, no? Actually, g should be y is equal to g of x. G of x
Now, if we consider this, since that is the method on how you get to y, na, we can derive this formula. And take note, strip method consists of two, which is the vertical and horizontal strip. Because yung strip natin, pwede kasi tayong gumamit ng ganito. Na, later, meron naman tayong discussion dyan, another method. But considering that we have vertical strip, we can derive this formula. Ito na yung nandun sa kanina na which is y dx. Y natin is the function of x minus a g of x. Or, para mas madaling tandaan, mnemonics natin is y upper minus y lower. Okay? Now, if g of x does not exist and ang hinahanap mo is yung area hanggang dito. Okay? Kung iyan ang hinahanap mo, kasama itong nasa taas na yan, that is actually the same as this one. Na, and because it touches the x-axis, y here is equal to 0. And since y lower is 0, you will get this formula. F of x dx na lang, which is exactly the same concept of the definite integral. Okay? And that is why definite integral natin is directly connected sa area under the curve. But, take note ha, gagana lang to kung nag-touch siya sa x-axis. Pero kapag kayan ay bounded by several graphs, nakulong, this is not zero. Another function of x. Now, then you will use this formula. Y upper minus y lower. Gagamitin mo lang yung zero na yan kung nag-touch yung x-axis, which is this one. Yeah. Okay? Let me delete this para hindi nakakalito. Okay? The other one, the other method class is the horizontal. Pahiga naman yung strip natin. Okay, ginagamit to class, take note. Kapag well-defined yung boundary ng x. Ibig sabihin ng well-defined, madaling makita yung boundary niya. So in this case, ito. Take note din ha, ang i-limit mo lagi is yung differential thickness. Kung yun ay y dx, ang titingnan mo ng limit is yung along x-axis. From this point to that point. So we have A to B. Tsaka dapat class, you need to remember also na yung upper and lower limit mo should be consistent. Ano ibig sabihin ko sa consistent? Ibig sabihin, hindi siya mapapalitan ng boundary as you go along the area. Kasi, take note ha, hatiin mo yan sa maliliit na strip eh. Pag nag-iba yung boundary ng strip na to, tsaka dito, yun, ibang usapan na yun. Kaya hindi pwede rito yung horizontal strip. Yan. Kasi at this point, yan, ang boundary niya is itong f of x and this one, yung a. But if you go at this point, pag ito yung mag-iiba na. Boundary mo na is b and a. So magkakaroon ng discrepancy. Hindi consistent yung boundaries. Kapag well-defined, ang well-defined naman is yung limits for y. You will use this x dy naman. Okay? So, same principle. Ang length lang naman natin dito, nabaliktad na. Ang length natin is x. At ang thickness ng ating strip is the dy. And I said earlier, since dy ang thickness mo, ito yung ililimit mo from A to B. Okay? So, kung kanina we have y upper and y lower, we have now x right minus x left naman. Ito yung palatandaan na mas madali. Take note lang class, yung x dito is a function of y, no?
dapat ililipat mo as an explicit function of y yung ating x dito. Similarly dito naman sa vertical strip, yung y natin is a function of x. So dapat ang isa-substitute mo dito sa y is function of x or expressions na in terms of x. Kasi hindi ka naman pwede mag-integrate ng y ito dx yun. Kasi hindi naman yan multiple integral na pwede mo i-consider as constant yung y, no? Okay? And since that is the case, kung ang given na halimbawa ay x plus y is equal to 1, no, you need to transform this implicit function as a function that is explicitly expressed in terms of x. Na, so itatransform mo lang naman yun para makuha. Then ito na yung sasubstitute mo dito sa kung y upper man yun o y lower. Okay? Then, kapag ka nag-touch naman yung kapag itong strip na to ay hanggang dito, no? At yung buong area na yan. So we have this f of y dy naman siya. Okay? F of y natin is itong x right dito. X right. Okay? So, para makita nyo kung paano ba ina-apply yung mga ganitong method sa pagsasolve na problems, we're going to have 4 examples. Yan. We are asked to calculate the area of the region bounded by the given curves. So we have 4 sets of curves and we're going to determine yung area bounded by those curves. And nakareda na siya rito na. Okay? Let's start with number 1. First one, we are asked to calculate the area bounded by this 9 minus x, y is equal to 9 minus x squared. So actually, this is a parabola, no? And the x-axis. Now, how do we graph this parabola? Ayan, pag nagsosolve kasi kayo ng area bounded at curves, una nyo gagawin, syempre, is to graph. Kasi hindi mo naman makikita kung ano yung area na na-bound by the curves kung hindi mo siya i-graph. And doon ka rin kasi magbabase ng limits mo dun sa graph mo. Okay, so let's start with y is equal to 9 minus x squared. Okay, the easy way of doing or graphing this, most basic method na ginagawa siguro junior high, senior high nyo, ito yung turo sa inyo. Tawag dito is table of values. Yan. Using Caltech, we have modes table. Okay? And then, tatanungin kayo after ng table, may lalabas na ganito, f of x. So, itatype nyo lang is yung 9 minus x squared. Then, tatanungin kayo ng start. Yung start class, kung ano yung set mo na boundaries nung boundaries nung Cartesian plane mo. So, in this case, ang lalagay mo dapat talaga dyan is from negative 6 to positive 6. Kaya lang, sobrang na kasi nun, sobrang laki na ng y pag negative 6. Kasi ang gagawin ng calculus, sasubstitute mo rito yung negative 6. So we have 9 minus negative 6 squared. Di 9 minus 36, 27 ay hindi nakasya rito. No? So yung pinakang optimal values na gamitin natin is negative 3. Enough na rin naman yun para mag-graph yung parabola. And ang end is to positive 3. Okay? Then, tatanungin din kayo ng step kung ilan yung pagitan na isosolve niya. So, 1 na lang kasi yun naman. From negative 3, negative 2, negative 1. Isa lang yung pagitan. Okay? Now, sana yun? If we use that, negative 3, positive 3, 1. Yung lalabas sa values, no? Yung f of x or y, equal din yung sa y. So, we have 0, 5,
Sorry, mali yata natin. 9 minus x squared. Ay, hanggang 9 pa nga pala 'to. 8, 9, 8, 5. O baka mali. Ano ba yung nasa 4 lang pala yun. Siyempre di kasya. Papalitan ko muna ng 4 para magkasya dun sa ano. Kasi yung 09 hindi na kasya rito. Mag-e-extend pa tayo dun. Okay. So, gawin natin 'to. That is 4, should be 4. Yan. Then recompute. So we have 4 minus x squared. Yan. Yan, kakasya na siya. We have negative 5. Sakto lang na. Negative 5, kasya dito. Then 0, 3, 4, 3, 0, 5. Negative 5 rather. Okay? So we have that. Then, bawat column o bawat row ng table natin, it corresponds with a coordinate. No, ang gagawin natin, ipa-plot lang natin yung bawat coordinates na yan. Then, connect the dots na lang. So we have negative 3, negative 5. So negative 3, negative 5. Dito sila nag-intersect. So we have that. Negative 2 and 0. So dito. Negative 1, 3. So, yan. And then 0, 4. Okay? 0 yung x, 4 yung y. Then 1 yung x, 3 yung y. Then 2, 0. And lastly, 3, negative 5. So dito. Yan. And as you can see class, makakabuo tayo ng parabola dyan. Connect the dots lang natin. Yan. Isin ko lang. And it continues to infinity na. Mirror na lang natin. Same lang naman. Yan. So we have that parabola. Yan ko lang ng arrow. Okay? And then huwag niyo kalimutang i-label yung ating graph. So this is y is equal to 4 minus x squared. Yung pag-label na yan, class, laking tulong niyan kapag nagde-determine ka later ng y upper at y lower mo. Na? Okay? And then the other graph or other function, sabi dyan is x-axis lang. Ano? So we have this. Therefore, yung area bounded by those two curves ay ito. Shadean ko lang. Yan. So we have that. Ayusin lang natin para yan. Then, okay. Yeah, so that is the area bounded. Ang next na gagawin class is pili na tayo ng gagamitin na straight. So simula muna tayo sa horizontal. No? Pahiga muna. Try natin pahiga. Okay, but we're going to solve this using both horizontal at vertical strip to show you kung paano sila gamitin pareho. No? Okay? Take note class that there are problems that are easier to solve using for example, mas madaling gamitin ang
horizontal strip. But pagka ginamit mo ang vertical strip, sobrang hirap, no? Okay. But rare cases naman na vice versa, baliktad, mas madali ang vertical kaysa horizontal. Okay. And if that's the case, edi pili na lang kayo kung saan mas madali yung solution. Hindi ko naman naipipilit na gamitin yung isang method kung masihirap. Ano, it's up to you kung alin ang gagamitin niyo. Kaya lang, kailangan kasi analyze. So, you need to master the the process para makita natin kung para madaling malaman pati. Para madali niyong malaman kung alin mas madaling solve. Okay? So, let's try using horizontal strip here. And ang formula ng horizontal strip ay using horizontal strip. Ang formula niyan, 'di ba, is x right minus x left. Tapos ang ililimit natin ay dy from the given a to b. Kaya lang, if you check your graph, ang tinamaan ng x right is the same as tinamaan sa x left, no? It's this line, this boundary is both the parabola, no? And kapag pinag-minus mo yung parehong value na yon, mag-equal siya sa 0. And if this is 0, wala kang masosolve na area. Na. So, ibig sabihin ba nun, hindi na pwede gamitin yung horizontal? Pwede pa rin. No? Dadayain mo lang. Okay, gagawa ka lang na counting work around kung tawagin. Na. So, kung hindi pwede na mula dito sa side na yun hanggang sa side na yun, edi try natin yung kalahati muna. Hatiin natin sa gitna. Tapos, strip natin. Ganito lang. Kung saan nag-touch siya sa y-axis and dun sa parabola. Na. And pag nakuha natin yung area na nun, times na lang natin sa 2. Kasi natin naman na natin sa gitna. Ayan. Times mo sa 2 para makuha yung total area. Okay? Now, using this, since tinamaan niya yung y-axis, dito sa PowerPoint natin, gagamitin mo is ito. Yan. Kasi nag-touch siya doon. And since ito yung gagamitin natin, formula is very simple, f of y dy. Or the x right lang. X right dy lang. Okay, so balik tayo dito. Burahin ko lang ito. Kailangan lang natin is f of y dy. Kailangan din pala yung boundary. Okay. So, huwag nyo kalimutan din lagay yung mga intersection points dyan. Yung mga mahalagang point. Yung leftmost at rightmost. So, ang leftmost ay ito, negative 2, 0. Rightmost point ay ito, 2, 0. Saka yung sa pinakataas, uppermost and the pinakababa. So, yung pinakababa naman is this graphs pa rin. Ano? And pinakataas ay 0. That is 0, 4. Okay. Now, if we use, since we are using horizontal strip, okay, ang ililimit natin is dy. So, titingin tayo ay dito sa y-axis, kung ano yung pinakamataas at pinakamababang point. So, ang pinakamataas na point is itong 4. Y-axis di ba pag nagagraph tayo xy, titingnan mo is y lang. Tsaka ang pinakamababa ay ito. Pareho naman yung 0. Therefore, ang limit natin is from 0 to 4. 0 to 4. Then, yung x right natin, so yung tinamaan ay ito. Kaya lang, kailangan kasi natin is function of y dy.
Ay ang given natin is in terms of x, function of x siya. Yung ating tinamaan na x left. No? So we need to manipulate this first para makuha natin yung function of y dy. So ang gagawin mo, tatanspose mo lang yung x squared sa kabila, then positive yun. Tapos transpose mo din yung y. Magne-negative naman siya. And to get rid of the square root both sides. Therefore, ang x natin is square root ng 4y, 4 minus 1. And from this, take note, half lang pala to ha, half. Yung area nung kalahati nung ibang tawag dyan, parabolic something. And then, palitan lang natin yung, ito, that is x right, papalitan natin ang square root of 4 minus y dy from 0 to 4. And then, gamit tayo ng u sub para ma-solve yan. So, let u is 4 minus y, du is negative dy. Therefore, kulang pala ng negative dito, no? So, pwede ka naman maglagay ng negative, maglalagay ka rin ng negative sa labas. Para meron tayong u du na lang. Square root of u rather. Okay? Then if we continue solving this, we have integral of u square root of u du. Okay, integrate muna natin bago natin i-apply yung limit. So, we have u raised to 1/2 ito. Pag ginamitan ng power rule, so we have 1/2 plus 1 is 3/2. U raised to 3/2 over 3/2, which is the same as 2/3, no? 2/3 u raised to 3/2. Tapos, ibabalik lang natin yung value nung, itong u na yan. So, we have 2/3 times 4 minus y raised to 3/2. Tsaka tayo mag-a-apply ng limit. Yung constant, di naman niya maapektuhan ng limit. Labasan natin yan. Limit natin is from 0 to 4. And then substitute lang, we have 2/3 4 minus 4 raised to 3/2 minus 4 minus 0 raised to 3/2. Okay, so this is 0, the first term. Yan. And then this one is 4 raised to 3/2 is 8. So we have 8. 2/3 ng 8. We have ba't magne-negative ba nga pala yan? May negative pala din eh. Kasi nga nag-negative tayo dito. Negative na yan. Okay. So, may negative to. Negative to. May negative din yun. So, negative yun. So, negative times negative, we have 16 over 3. Since di natin alam yung unit, we're just going to write square units. Take note, ito kalahati pa lang na. Para makuha yung total area, so yung 16 over 3, times natin ang, therefore, ang total area ng parabola, parabolic section na yun is 32 over 3 square units. Yan. Okay? So, we solve this using horizontal. Okay, paano naman pag vertical straight ang ginamit natin? Using vertical straight.
Okay? So, patayo naman siya. Lagay lang tayo ng strip na ganyan. So, pag vertical strip, we have y. Limit naman natin is dx. Now, since nag-touch din siya sa x-axis, simple lang yung formula. At saka wala na tayong hahatiin dito, no? Kasi consistent naman yung boundary niya. Okay? At saka wala namang magsisiro. So, wala tayong hatiin. Kukunin na natin yung buo. Kaya whole agad to. Okay? Then, ang area natin kapag kaganyan is just function of x dx na from A to B. Ang function of x natin, given na yun. Ito na yun. No? Function of x is 4 minus x squared. Ano naman yung A? And therefore, this is 4 minus x squared dx. Then, limit yung rightmost and leftmost pala na. And since ang lilimit natin this time is dx, ang titingnan mo naman ay yung coordinate ng x. So in this case, itong negative to tsaka yung positive. Ito yung kasi yung nasa pinakang kaliwa at pinakang kanan. Yun yung boundary. So we have from negative 2 to positive. Okay? Now, if we integrate this, integral ng 4dx is 4x. Integral ng x squared is x cubed over 3. Then, apply lang natin yung limit from negative 2 to positive 2. Then, substitute. We have 4 times 2 minus 2 cube. Cube, 2 cube over 3 minus 4 times negative 2 minus negative 2 cube over 3. Yeah, so we have that. Then we have 8. 4 times 2 is 8 minus 2 cube is 8 then 8 over 3 minus negative 8 itong una. Ito, negative 2 cube is negative 8 times negative, magpa-positive to. Yan. And, calculahin na natin yan. 8 minus 8 over 3. Nakakalimutan na, huwag kayong tatamadin maglagay ng parenthesis dahil maiiba ang sagot. Okay? Based on my experience, pag may ganyan, type na ng type ang estudyante, hindi na nalalagay yung parenthesis, diretso. Pag hindi mo kasi nilagay yung parenthesis dito, ito kasi dapat mag-distribute doon. So, pag hindi mo nilagay yung parenthesis, wala na, mali na. The answer is the same, 32 over 3 square units. And as you can see, we arrive with the same answer and mas madaling gamitin ang vertical strip na. Yan. Pag may hahati-hating ganyan talagang merong mas mahirap. Tsaka mag-square root ka pa kasi dito sa kanina. Unlike dito, diretso na 4 minus x squared lang yung integrate mo. Di hamak na mas madali ng vertical strip. Okay, so this is the full solution. Yan. Next, let's answer number 2. Okay. This time we have two functions. So, dalawa rin yung gagarap natin. We have this. This is actually a parabola. Makabaliktaran lang ito kanina. Minus 4 din. Ito kanina yung 4 minus x squared. Ito yung x squared minus 4. Kung ito yung open downwards, ito positive yung x squared, hindi open upwards naman yan. So we can expect a parabola again that opens upward. Now this one, ang highest degree is 1. No? Wala exponent yung y and x. Ang exponent lang nun is 1. So that is actually a line.
and explicitly na sila. Explicit function of x na naka-equate na sa x yung y. So, if that's the case, mayroon ka na agad clue. Mas madaling gamitin yung y upper at y lower. You just need to determine kung alin ba yung y upper, yung x plus 2 o yung x squared minus 1. And to do that, graph natin sila pareha. Okay? So, first one, this first table is para sa y is equal sa x squared minus 4. And the other one is for y is equal sa x plus 2. Ito madali na, pa-plusan mo lang. Negative 3 plus 2, negative 1, d 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito isang medyo mahirap. Mode 7 ulit. Mode 9 sa iba. Okay? Depende sa calcu pala yan. Alpha x squared minus 4 from negative 3, positive 3, step 1. So we have 5, 0, negative 3, negative 4, negative 3, 0, 5. Yan. Okay, nag-graph natin. Negative 3, 5, negative 3, positive 5. So dito. And negative 2, 0. Negative 1, 3. 0, negative 4. Then 1, negative 3. 2, 0, 3, 5. Okay? Ayusin lang natin ito. Actually, this particular graph is parabola na katulad nung kanina na baliktad lang na. Connect the dots. Continues to infinity. And flip lang na. Yan. I love that. Okay? Then again, huwag kalimutang lagyan ng label. So this graph is y is equal to x squared minus 4. Okay? Now, since yung isa ay line, actually, pag line, dalawang point lang ang kailangan mo para mag-graph yan. And since bounded by yung area is mababound daw ng dalawang yan, i-expect mo na merong intersection. So, para mahanap yung intersection, tingnan mo lang yung coordinates kung saan sila pareho. So, you can see these are the same at ito. Okay, at kung saan nagpareho yung dalawang graph, yun yung point of intersection. Okay, yun din yung magsasabi kung saan yung magiging boundary ng ating area. So, we have yung 3, 5. So, this is 3, 5. Then, negative 2, 0. Ito naman yun. Diyan, tatama yung line natin. We have that. So, this line is y is equal to x plus 2. Tapos, lagyan natin yung important points. So, yung intersection, we have negative 2, 0. This is 3, 5, no? Yung vertex ng parabola. Yung lowest point rather. This is 0, negative 4. Okay? Now, alin kaya mas madaling gamitin? Horizontal or vertical straight? Yan. So, let me show you. Try natin na horizontal muna. Pag horizontal yung strip na ginamit natin, you have x dy. Okay? So, as you go downwards, kasi ang gagawin niya, pagpa-plus-plusin niya lahat ng strip, mula dito sa pinakang dulo na yan hanggang doon sa pinakang ilalim. Kaya lang,
yung x right at x left dito, mula dito sa side na 'to, pataas na. Ayan, ang x right niya is itong parabola, x left niya is yung line. Kaya lang pagdating dito kasi maiiba na yung x left mo. Kumbaga hindi consistent na dun siya sa line tatama. Pagbaba niya rito, ang tatamaan na nung x left mo is the same parabola. So to solve this using horizontal strip, obligado kang maghati dito. So solve mo yung area na 'to. Sabihin natin area sub 1 niya. Kaya lang, dito sa ibaba, pareho yung x right at x left. So we have the same problem katulad kanina na kapagka pinag-minus mo yun, magsi-zero yun. Therefore, obligado ka ring hatiin ito. Okay? Kakaroon ka ng area sub 2. Tapos ipa-plus mo pa 'to. So, pero actually, yung area sub 2, area sub 3, pareho naman yun. Hindi, times 2 mo na lang. But nevertheless, dalawang area pa rin ang sosolvin mo. Okay? Now, try natin kung mag-vertical strip. Okay? So, let's just delete this. Well, vertical. Yan, ganito. Yung paglalagay ng strip class kahit saan naman yan. No problem. Basta makita natin yung type ng strip na ginamit. Pagdating pala sa mga quizzes exam, ang gagawin ko kasi kalahati yung points sa graphing, kalahati sa solution. So, tig 10 points yun. Kaya lang, kung 10 points sa graph, dapat kompleto pati yung strip. Nakalimutan ko na rin palang lagyan ng shade. Lagyan muna natin ng shade. That point to this point. Yan. Ano natin transparent. Okay. Yeah, so that's the graph and the bounded area. Okay. Now, so since we are using vertical strip, formula ng area natin is y upper minus y lower. Then, ang ililimit natin is dx. Yan. Ano kaya yung limit ng x? So, dx ang ating titingnan. Therefore, rightmost at leftmost point. In this case, ang leftmost point ng x is negative 2. Ang rightmost is 3. So, ang limit natin is from negative 2 to positive 3. Then, sasubstitute natin yung y upper. Dapat function of x yun. And since explicitly na sila, explicit function of x, di substitute na lang. Tinamaan ng upper is ito, which is yung line na line natin is x plus 2. So we have x plus 2 minus y lower. Y lower naman is yung parabola. So we have x squared minus 4. Integrate natin. But before integrating, simplify muna natin siya. Therefore, we have negative 2 to positive 3. X plus 2. Distribute natin yung negative sign. So we have negative x squared. Negative times negative plus 4. Then dx. Yan. Therefore, area is, unahin ko na yung x squared, highest degree. Then plus x. And we have 2 plus 4 plus 6. So negative 2 to positive 3 dx. Okay? Solve. So, negative x cubed over 3. Integral, diretsuhin na natin. So, x squared over 2 plus 6x.
Tapos, limit niya is from -2 to +3. Then, substituting the limits, we have -3 cubed over 3 plus 3 squared over 2 plus 6 times 3. Then, minus our limit, negative times -2 cubed over 3 plus -2 squared over 2 plus 6 times negative. Okay? Simplify muna natin bago i-calculate. So, 3 cube is 27, divide 3, 9. So, -9. This one is 3 squared over 2, so 9 over 2. 6 times 3 is 18. Minus, -2 cube is -8. Tapos negative din yan, di positive na. 8 over 3. Plus 4 divided 2 is 2 minus 12. Yan. Okay? So, pag kinalkya natin yan ng diretso, we have -9 plus 9 over 2 plus 18 minus quantity 8 over 3 plus 2 minus 12. We have 125 over 6 square units. Yan. This is the answer for number 2. So, solution. Okay. Next, number 3. Let's answer this one. Ito naman tatlong line. Kaya lang, explicit. Ang explicit lang itong gitna, no? And itong dalawa is implicit function. So we need to manipulate first. Pero kagandahan dito, di puro line sila. Mas madaling i-graph na linya. Okay? First one, we have x minus 5y rather is equal to 7. Eh, ang nasa calcu kasi is f of x. So, para may kakalcu yun, ay ganito. So, isolate mo muna yung y. We can do that by transposing x to the other side. So, we have negative 5y is equal to 7 minus x. Tapos, para matanggal yung negative 5, hindi mo multiply ko sila lahat sa negative 1/5. So, we have y is equal to, unahin ko na itong x na. So, negative magpa-positive. X over 5 minus 7 over 5. Yan. Okay? The other one is given na siya. Y is equal to x plus 1. Itong isa, x plus y is equal to 1. Madali lang naman ito. I-transpose lang natin yung x. So, we have this. Okay? Itong pangalawa, lahat ng x paplasan mo lang ng 1. So, negative 3 plus 1, negative 2, negative 2 plus 1, negative 1, negative 1 plus 1, 0. And 1, 2, 3, 4. Ito isa. Negative, 1 minus negative 3. So, that is positive 4. Positive 3. 1 minus negative 2. Positive 3. 1 minus negative 1, 2, 1, 0, negative 1, negative 2. Yan. Okay.
About this other one? Ito, kailangan nating pag-check kasi meron na siyang fraction. So we have over 5 minus 7 over 5. Negative 3, positive 3, 1. So, negative 3, this is negative 2. Ayun, may point na siya. Negative 1.8, negative 1.6. Decreasing siya by 0.2. Negative 1.2, negative 1, negative 0.8, negative 0.8. Increasing pala by 0.2. Okay? Now, ang una, i-graph yung may point na. So, pili na lang tayo ng dalawang point na eksakto. In this case, ito yun, tsaka ito. Pag-line naman, dalawang point lang kailangan natin. So, from negative 3, negative 3, negative 2. Ito yan. And then, 2, negative 1. So, dito. Yung first line natin is separado. Yan. So, we have this. Tapos, lagyan na rin natin ang label. So, y is equal to over 5 minus 7 over 5. Okay? So, this one, hanapin na lang natin yung intersection. And itong first line, mag-i-intersect at this point. Ano? So, dito na intersection nila. Then, ito namang pangalawang line, mag-i-intersect siya rito. So, ito yung parehong sa kanila eh. Yan. So, kailangan pa natin ng 0, 1. Ito. Okay? And lastly, itong third line, mag-i-intersect dito. Ito yung mga point of intersection. So, yan, tatlong yan ay magkaka-connect at certain points. Okay? Now, itong pangalawa, we have negative 8. Ito lang kailangan natin. Dalawang yun. Move natin. Okay. So, we have this line is y is equal to x plus 1. Okay. The other one is ito. Wait. Yan. So, as you can see, ang area na na-bound this time is a triangle. This is, ano naman to? Y is equal to 1 minus x. Lagay din natin yung boundary. So, yung point na yan is 1, 0. This one is negative 3, negative 2. The other one, ito intersection na yun. 2, negative 1. Kasi yun yung magsaset ng limit natin. Okay? And lagay lang ako ng shade. Ayan, gano'n naman siya. Okay? Yan. O, alin kaya madaling gamitin?
Dito na lang tayo magbase since itong mga given na equations ay explicit function ng x, mas madaling gamitin ang vertical strip para pag magsasubstitute tayo ng y upper, y lower, diretso na. Hindi na tayo magmamanipulate. Okay? So let's just use vertical strip. Kaya lang, magkakaroon tayo ng complication dahil ito kasi yung strip na to mula dito sa y-axis going to the left, y upper niya is yung y is equal to x plus 1. Pero pagdating dito sa kabilang side, mag-iiba ang y upper. Na kaya kahit mas madaling gamitin ang vertical strip, obligado pa rin tayo maghati dito. So ito yung magiging boundary ng dalawang area. Then let's just name this area sub 1, this is area sub 2. Okay? Pero gagamit pa rin naman tayo ng parehong y dx. So solve tayo ng unang area muna. Area sub 1 is equal sa y upper. Ano yung y upper dito? Tinamaan niya sa taas. Yun, x plus 1. Minus y lower. Y lower ay itong x over 5 minus 7 over 5. Tapos, ang limit niyan, dx. So, mula dito sa point na to, itong area 1 lang hanggang dito sa point na to. Eh, ang x naman at this point is 0. No? Therefore, from negative 3, si x to 0. Yan. Then, yung area sub 2, integral y upper. Y upper naman is ito, 1 minus x. Minus y lower is yun pa rin. X over 5. Minus 7 over 5. dx. Limit is from area sub 2 to 0 hanggang positive. Yan. Okay, so solvein muna natin tong area sub 1. Simplify first. Negative 3, 0. So, magkakaroon tayo ng x plus 1. Tapos, distribute natin yung negative minus x over 5 minus 7 over 5. Yan, dx. Okay. So, ang like terms dyan is x minus x over 5 na. So, if we want to simplify this or we combine, pwede mo kasi factor out yung x. 1 minus 1 over 5. And 1 minus 1 over 5, that is 4 over 5. X. Na. And that is the same as 5 over 5. Minus 1 over 5. Di 4 over 5. Tapos naka-multiply ang x. Therefore, we have 4 over 5x minus, minus ba yan? Minus 2 over 5 na. 1 minus 7 over 5. So, 5 over 5 minus 7 over 5. Tama. 2 over 5. Negative. Okay? And then, negative 3 to 0. dx. Tapos, pag in-integrate natin, we have 4 over 5 times x squared over 2 minus 2 over 5 x. Okay? Then, limit negative 3 to 0. Actually, kakancel ito. Ayan. And then, parehong 2 over 5 pala yun. Matitira. So, pwede ko factor out yung 2 over 5. Constant na yun. Then, apply ako na lang limit ay x squared at saka x.
from -3 to 0. Therefore, we have 0 squared minus 0. Ito yung una. Minus -3 squared. Minus -3. Okay, therefore, over 5, this is 2. Then ito 0 na to. So, -3 squared is -9 plus 3, di -6. -6 times negative, so we have positive 6. So, this one is 12 over 5 square units. Okay, then the other one, so delete this. So, simplify muna natin. So, we have 1 minus x, so negative, minus x over 5 minus yun. Then plus na to, 7 over 5. Ay, may mali yata. Mali nga. Teka. Hindi ko pala distribute yung negative dito. So, this should be positive. Okay, edit ko lang. Positive. 12 over 5 pala yun. Plus 1 plus 7 over 5. 12 over 5. 12 over 5 din to. So, ang pwede may factor out ito over 5. May matitirang 6. Ayan, ito na yan. So, minus 6x. Then, dito, 0 na rin naman yan. Pero sulat ko na lang din. Minus 6 times 0. 0 na din. Then, we have 6. This one. 6 times -3. Yan. So, again, this is still 0. Ito na lang. So, positive 9 pala. Plus 18. 27. Tama ba? Positive 9. Plus kasi. Plus kasi, ari. Yan, ayos na. So, we have plus 6x plus the negative 18 plus 9, negative 9 times negative to positive 9. Then, this should be 18 over 5. Okay? Then, kasunod, para tayo, 1 minus x minus, di magpa-plus yun. Negative x. Teka lang, dx pa pala dito. 0 to positive. Okay? Then, we have negative x minus x raised to 5 is the same as negative x
1 plus 1 over 5. So 5 over 5 plus 1 over 5 is 6 over 5. At negative 6x over 5. Na, negative, ano pa to eh. Ayan. So we have that negative 6x over 5. So then 1 plus 7 over 5, same dito na. Plus 12 over 5 yan. Then integrated with respect to x. Okay, unahin ko muna ito. Okay, let's continue. So we have, integrate na natin yan. Diretsuhin na. So negative 6 over 5, then x squared over 2 plus 12 over 5 x. So ito ay negative 3. Cancel siya rito eh. Okay, then ang limit is from 0 to 2. Negative 3 over 5, pwede nating ilabas yung 3 over 5. Ilabas natin yung 3 over 5. Ay, isama ko na yung negative. Ayan, negative 3 over 5. Ang matitira na lang dito sa una is x squared. Bracket pala dapat. So, since negative yung nilabas ko, magne-negative ito. Then 4 over 5 x. Okay? So, to check, i-multiply mo lang ito pabalik. So, negative 3 over 5 times x squared is negative 3 over 5. Ito yung kanina. Negative 3 times negative 4 is positive 12. Then, bakit may 5 pa rin? Negative 4 na lang pala. Yan. Okay. Ayan, tama na. Negative 3 times negative 4, positive 12. Then, this one, negative 3. Okay? Then, apply natin yung limit. Negative 3 over 5 times 2 squared minus 2, 4 times 2. 4 times 2. Then, minus natin yung, actually 0 naman na pala itong isa. 0 squared minus 4 times 0. Okay? This one is 0. We have negative 3 over 5 times ito ay 4 minus 8. Then ay negative 4 times negative 3, positive 12. Negative 4 times 3, positive 12 over 5. Square units. Okay? We have this. And para makuha yung total area, so I just add A1 plus 8. We have 18 over 5 plus 12 over 5, and plus 12 is 30 over 5, or that is simply 6 square units. This is the answer. So, next we have this one. Last number. Yan. So, itong dalawa, so, madali na itong i-graph.
Kapagka naka-equate lang siya sa constant na guguhitan mo lang siya at that point. So in this case, y is 2, adi dito lang siya, y is 2, constant yung y. At any value of x, y is 2. Ayan. So yung y is equal to 2. No need to apply kung ano-ano pa. X is 2 ay ito. Teka lang. Gawin nga natin ito yung mga x's po. Para hindi naman masyadong maliit yung graph. Kasi ito ay tatama din siya. Bakit may? Yan. Then next, x is 4, di straight line din mula dito. Baba naman siya. Yan. Ito naman yung x is equal 4. Now, yung medyo complicated na x squared plus y squared is equal to 4. Yan kasi class is a circle na ang general equation ng circle ay ganire. Okay, kung itatry nyo na mga graph yan kasi mapipilitan kayong mag-manipulate. Gagawin nyo siyang ganito. Square root. Square root. Hindi, tatype nyo sa calculator ay ganito. Okay, take note class, ito kasi may plus minus. Square root. Kapag ka itinype nyo sa calcio, kino-consider lang ni calcio is plus. So, kalahati lang yung magagraph niya. Semicircle lang yung magagraph mo. Ganun lang. No. Actually, basta may x-axis din pala dito. And x-axis. And x-axis. Yan natin. Kasi hindi magagraph eh. So, pag circle, mas madali naman siya tandaan using the equation na ganito yung itsura niya, equation niya. Yung center niya yung h and k. H, K. Kaya lang, wala naman dito naka-minus, no? Ayan. So, 0, 0. Nasa gitna. Yung circle. Then, ang radius niya, r squared, di ba? Is equal dun, 4. So, ang r is 2. Yan yung radius ng circle. Okay? So, if we're going to graph that, siya ay circle na nasa origin ang sa origin ng gitna, tapos radius ay 2. Ayan. Okay. Wait lang. Muna ng fill. Yan. Yan yung tsura niya. Kasi yung x-axis, dinagdagan natin kasi walang makukulong pag wala yung x-axis na. Okay? Therefore, ang area natin is ito. Yan. Yan yung area natin. Okay? Then, ayan, mas madali. Vertical o horizontal. Yan. Mas consistent kasi pag horizontal. Yung x right at x left mo ay consistent. Hindi nagbabago. So, we have x dy. Limit ay kita naman agad. Ito. So, that is
4, 2, tsaka 4, 0. And then limit mo ito from 0 to 2. Yan, yan yung limit mo. Okay? Kaya lang, we have this equation kasi x squared plus y squared is equal to 4. Kailangan mo kasi ng x left. No? So, x as a function of y ang kailangan mo. Yan. So, kailangan mo i-isolate yung x dito by transposing y. Then, square mo both sides. You have x is equal sa square root ng 4 minus y squared. Squared yan. Now, brain natin to. This is yung x right mo. Kaya x left mo naman, dito. Yung x left. Right. Sorry. This is x right. Ito yung x left. Okay? Yeah. So, if we use horizontal straight, the formula is x right minus x left. So, x right mo is 4 minus x left na square root of 4 minus y squared. Then, you're going to integrate this with respect to y. Then, yung limit mo is, yun, yung 0 to 2. Okay? Now, the first one is easy to integrate. Integral lang for dy lang to eh. Ay, lalabas mo yung 4. Then, integral ng 0 to 2 square root ng 4 minus y squared dy. Yan. This one, actually, to integrate this, you need to apply trig sum. So, by trig sum, we have a squared natin is 4, a is 2. So, ipapalit mo ay y is equal to a. Sign na lang. Sign na gagamitin kasi nauna yung positive na constant. A sin theta. And ang kanyang derivative is 2 cosine theta. Theta. Yan. Then, substitute natin. So, we have integral ng 4 minus 2 sine theta squared times 2 cosine theta d theta. Yan. Factor out natin yung 2. Labas natin na integral. Then, 4. 4 can be factor out na kasi 2 squared is 4. Matitira is 1 minus sine squared theta. Then, cosine theta d theta. Pag inilabas natin yung 4, square root of 4 is 2. May 2 pa sa labas. So, mag-4 na lang yun. 4. Then, 1 minus sine squared. That is cosine squared. And we have cosine theta. Okay? So, square root squared will cancel. Cosine times cosine. We have 4 cosine squared theta d theta. Now, this cannot be integrated yet. You need to apply double angle or the power reduction formula na, which is 1 plus cosine 2 theta over 2 d theta. And yung 2 actually at 4 will cancel out. So, matitira lang is 2. Integral lang d theta is theta plus ano rin yung 2 dito, no? I-distribute din. So, 2 times integral ng cosine 2 theta is 1/2 sine 2 theta. Wala na palang plus C. May limit nga pala yung okay. Kaya lang, change of limits ba tayo? Change of limits pala para madali.
Ano kaya yung limit natin? O kaya yung theta lower at upper limit. Okay. So, change of limits tayo. Diba, upper limit initially ay x is equal to, ano na nga yun? 2, 0 to 2. Yan. Tsaka lower limit ay x is equal to 0. Yan. Eh, meron tayong x is equal to 2 sin theta. So, sin theta is equal sa x over 2. Theta is arc sine ng x over 2. Okay? Ito din ito. So, arc sine ng 2 over 2. So, that is, pagkakalkyuhin natin, arc sine ng 1. Radian dapat yung kalkyo nyo, ha? So, that is pi over 2. Yan. Ito yung upper limit. Mhm. Yan. Then, para sa lower limit, ito pa rin ang gagamitin natin. Ano? Okay? So, same dito. Kaya lang, substitute natin ay 0. Arc sine ng 0 is 0. 0 over 2. Theta is 0 din. Ayan. Okay? Therefore, this one, balik tayo dito. Magkakancel naman na to. Then, diretso ko dito. Magiging siyang 2 pi plus sine 2 pi tuloy. 2 theta plus sine 2 theta. Limit is from 0 to 0 hanggang pi over 2. Yan, yung nasolve natin kanina dito. Therefore, we have 2 pi over 2. 2 times pi over 2 plus sine 2 times pi over 2. Lang. Test pa natin dito. Hindi siya. Wow. Okay. And this is the upper limit minus lower limit. Actually, 0 na rin pala yun. Oo, 0 nga. 2 times 0 plus sine ng 2 times 0. Sine ng 0 kasi ay 0. So, 0 din to. Okay? Then, cancel yung 2. Cancel yung 2. Sine ng pi is 0. Yan. So, pi na lang. Pi. Yan. Therefore, itong term na to is equal sa pi. Okay, and then this one, we still need to integrate. So, 4 dy integral ng is 4y. Then, ang limit niya is from 0 to 2.
Then minus itong na-solve natin na pi. Then applying the limits, we have 4 times 2 minus 4 times 0 minus pi. And again, ito kasing 0 na 'to, ang matitira na lang is 8 minus pi. And 8 minus pi is equal to 4.85. 8584 square units. Yeah. So this will be the answer for number 4. Okay? Actually, may mas madaling paraan dito, no? Pwede mong kunin yung malaking rectangle. Ito. Malaking rectangle. Minusan mo ng half circle. No? Try nga natin. Check. Check. Sana. Ito lang. Pilid. Checking. So, yung malaking rectangle, that is, ang length niya is 4 times width niya is 2. Tapos maminusan mo ng quarter circle. Ito. Ay, ang formula ng circle kasi pi r squared. Radius niya is 2. Na, pi r squared. Area ng circle ay quarter lang. Divide 4. Na. Okay, so we have 8 minus, tama. Kakancel ito. 4, 4. 8 minus pi. Same. 4.858. Parang pinahirapan pa. Okay. So, that's for checking only. Pero since integral calculus tayo, no? Pag nakakita tayo ng ganito, hindi pwede ito, ha? You need to apply integration. Okay? Yan. Then, for the assignment, para sa GK, hindi ko kasi naipakita sa GK na kulang sa time. So we have this for GK. And for GL, ito naman. Yan. Okay. Same lang naman ang instruction yan, okay, wala kayo ng given. Take note class, dapat kompleto yung graph nyo, yung detalyado. Details kasama yung bounded area, yung shade, yung ginamit na strip, horizontal, vertical, tsaka yung labels ng bawat function. Ito yung mga label na sinasabi ko. Hindi ko pala lagyan ng label itong yan natin. So this is x squared plus y squared is equal to yan. 4 pala. Sorry, 4. Okay, ganyan yung gagawin nyo. Then, pasay next week na. Ay ka. Yun na rin yung i-record ko sa attendance nyo. Yun. So, GK ang pasay Monday. Then, ay opening pala. Sige, kahit kahit hapon naman ng Monday. Okay na. Pakiipon na lang kay sino pa yung pakisayuan. Then sa GL naman ay Tuesday. Again, this is the assignment for GL. Then this one is for GK. Thank you sa inyong pakikinig and God bless.